Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos, upang kamtin ang pagtubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kaniyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkakaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias, kung hindi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtapuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang unang pagbasa po natin sa araw na ito ay mula sa Aklat ng Mga Hari. Ito po ay tungkol sa pagtatagpo ng propetang si Eliseo at Naaman. Narinig natin ang pangalang Naaman sa Ebanghelyo na ginamit ni Jesus Nazareno. Si Naaman po ay isang pinunong taga-Syria at siya ay may ketong. Isa siyang hintil. At kapag sinabing hintil, itinuturing ng mga Hudyo na wala silang puwang sa kaligtasan. Kaya kung inyong mapapansin, ang mga Samaritano din, kagaya ng mga hintil para sa mga Hudyo, ay hindi magkakamit ng kaligtasang mula sa Diyos. Dahil para sa kanila, isa lang ang bayang pinili, at yan ang Israel. At tanging sila lamang ang maliligtas. Kaya naman, pagmasdan ninyong mabuti, dahil sa pananampalataya at lakas ng loob ng alipin ni Naaman, sumunod siya sa pinag-uutos ni Propeta Eliseo. At dahil dito, gumaling ang kanyang ketong. Hindi ba ninyo mapapansin? Si Naaman, isang hintil, itinuturing na hindi pinagpala
ng mga Hudyo. Siya ay biniyayaan ng Panginoon ng isang himala, ng isang pagpapala at ng isang pagpapagaling. Ang ganitong pangyayari ang ipinaliwanag mismo ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo para sa kaniyang mga kababayan na taga Nazaret, sapagkat ang kaniyang kababayan mismo hindi tinatanggap si Jesus Nazareno bilang anak ng Diyos, bilang dakilang propeta. Kung sino pa yung mga taga-kababayan mo, siya pa ang lumiliba, siya pa ang hindi naniniwala, siya pa ang hindi nagtitiwala. Kaya sabi mismo ni Jesus, tandaan ninyong mabuti, walang propeta ang kinikilala sa kaniyang sariling bayan. Kaya imbis na mga Hudyo ang makatanggap ng mga pagpapala at paggaling, ay napunta ito sa mga Hintil at mga Samaritano. Sadyang matigas ang puso ng mga Hudyo hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi sila sumampalataya kay Jesus at hindi nila tinanggap ang kaniyang pagpapala at presensya. Pagmasdan ninyo uling mabuti ang ginawa ng mga tao sa sinagoga pagkatapos magpaliwanag si Jesus. Galit na galit pa silang pinakinggan si Jesus. Kaya anong ginawa nila? Nagtindigan sila at pinagtabuyang palabas si Jesus sa taluktok ng burol na kinatatayuan sa bayan upang si Jesus muna ibulid sa bangin. Mabuti na lamang at nakalabas agad si Jesus Nazareno sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, na itanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili kung gaano kabuo ang inyong pananampalataya na kilalanin at tanggapin si Jesus bilang bugtong na anak ng Diyos, ating guro at tagapagligtas. Itinuturing ba natin siyang hari ng ating mga puso? Itinuturing ba natin si Jesus bilang dakilang manggagamot at tagapagligtas? Ngayong tayo po ay naghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, huwag po sana nating patigasin ang ating mga puso. Manampalataya tayo kay Jesus Nazareno. Siya po at wala nang iba pa ang ating kaligtasan. Si Jesus Nazareno ang tinutukoy sa Ebanghelyo. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Siya po ang Diyos na mapagkumbaba at punong-puno ng awa at habag. Nagpakababa hanggang kamatayan sa krus upang ipadama ang kaniyang dakilang pag-ibig sa atin. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito upang mahalin at mapaglingkuran si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at Diyos. Buksan po natin ang ating mga puso upang maghari ang tunay na hari sa ating buhay. Amen.